una sa lahat. Sa pool sa CCTV, 7 taong gulang na bata na biglaang tumawid, nabangga at nagulungan ng pickup truck. Ina ng bata, napatakbo at agad binuhat ang anak. Ang sinapit ng paslit, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nakabalik na ng bansa matapos ipasabina ng Senado. Dadalo kaya sa pagdinig sa maanumalyang flood control project bukas? Ilog sa Catanduanes, umapaw kasunod ng malakas na ulan dala ng Bagyong Ada. Matinding baha naranasan sa Kabikulan. Katakot-takot na baha na may kasamang lahar na merwisyo malapit sa paanan ng Bulkang Mayon sa Albay. Lalaking nagkapelang, patay matapos tambangan sa Zamboanga, Sibugay. Pinay tennis ace Alex Iyala, down for Melbourne na para sa una niyang main draw appearance sa Australian Open. Legendary K-pop group na EXO, ipinasilip na ang teaser para sa official music video ng kantang Crown. Hinagupit ng Bagyong Ada ang Catanduanes at ilan pang probinsya sa Bicol Region. Maraming bahay ang nalubog sa baha at libo-libo na rin ang mga inilikas. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Pinasok ng tubig mula sa umapaw na ilog ang bayan na ito sa bayan ng Gigmoto, Catanduanes. Sa gitna yan ng pananalasa kahapon ng Bagyong Ada, kita sa video ang malakas na ragasan ng tubig. Katabi lang sila ng ilog kaya mabilis na napasok ang kanilang bahay. Bukod dyan, ayon sa uploader, natabunan din umano ng malaking bato ang ilog dahilan para umabot sa kanila ang tubig. Kita rin sa video na ito mula naman sa tulay ang malakas na pagragasa ng tubig baha sa naturang bahay. Agad naman silang nahatira ng tulong matapos humupa ang baha. Rumagasa rin ang matinding baha sa barangay Buyo. Nagmistulang ilog na ang lugar dahil sa tubig. Nalubog din sa hanggang bewang na bahang bayan ng Virac. Sa video na ito, isang senior citizen na ang binuhat ng mga rescuer para ilipat sa mas mataas na bahay. Naka-standby din sa lugar ang mga rescuer sakaling kailanganin sila. Isang aspin naman ang inanod ng baha at natrap malapit sa ilog. Inireport yan ng concerned citizen kaya agad na rumisponde ang mga rescuer. Kinabitan ng aso ng tali para maiangat at masagip. Ayon naman sa Catanduanes Coast Guard, higit 3,000 individual nang nasa mga evacuation center sa kanilang probinsya. Higit 9,000 pasahero at driver naman ang stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas, Bicol at Southern Luzon dahil sa Bagyong Ada. 2 na rin ang namatay sa pananalasa ng bagyo matapos matabunan ng malaking tipak ng bato. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, update naman po tayo sa Bagyong Ada. Bahagya itong humina habang papalayo ng ating kalupaan. 195 kilometers ang layo nito sa hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. 65 kilometers per hour naman po ang lakas ng hangin ng bagyo na may bugsong 80 kph. Nasa wind signal number 2 pa rin ang Catanduanes habang signal number 1 sa natitirang lugar sa Kabikulan. Mabagal na kumikilos, pahilagang silangan ng Bagyong Ada. Ayon po sa Metra Weather, matutulak din ito pababa ng mga high pressure area. Lalakas din ang bugso ng hanging amihan na posibleng magpahina o kaya naman ay magpalusaw sa bagyo sa Huwebes. Pero sa ngayon po, may dalang ulan pa ang Bagyong Ada sa silangang Luzon, Bicol Region at Northern Samar. Bukas naman ay sisikat na ang araw sa maraming lugar. Bukod sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, problema pa rin ng mga taga-Albay ang iniwang pinsala ng Bagyong Ada na nagdulot nga ng lahar. Live mula sa Libon, Albay. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kamusta naman ang sitwasyon ng mga kapatid natin dyan? Nikki, sa mga oras na ito, paminsan-minsan na lamang yung mahihinang pag-ulan na nararamdaman dito sa malaking bahagi ng probinsya. Pero kahit ganoon, kalbaryo pa rin para sa mga taga rito sa bayan ng Libon yung nararanasan namang pagbaha.
Kita sa drone video ng News 5 ang matinding baha sa Libon Albay dulot ng bagyong Ada. Ang mga pananim nalubog sa tubig. Kaya ang magsasakang si Edna Sazon hanggang tingin na lamang sa 6 na hektare nilang palayan na hindi na muna mapakinabangan. Ang masaklap, katatanim pa lang nila rito ng palay 3 araw bago tumama ang bagyo. Nung nakaraang bagyo doon po yung Uwan, grabe yung epekto, wala kaming halos maani. Then ito na naman po yung Ada. Madalas bahain daw ang naturang bayan dahil catch basin ito ng mga tubig galing sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Owas at Pulanggi. Kaya kahit mahina na lamang ang ulan, aabot pa rin sa 4 na barangay ang lubog sa tubig. Pahirapan pa rin sa mga residente at motorista ang pagdaan sa mga binahang kalsada. Ang problema, inaabot daw ng 2 hanggang 3 araw bago tuluyang humupa ang baha kapag hindi na umuulan dito sa lugar. 4 na araw ng stranded sa Tabaco Port ang nasa halos 500 pasahero. Hindi pa rin kasi sila pinapayagang makabiyahe patungong Catanduanes dahil sa bagyo. No, kahapon pa. Saan kayo punta kayo? Punta kami ng San Andres, Catanduanes. Makikipiesta sana. Kaya lang, piyesta na ngayon Bispiras, bukas yung piyesta. Malamang maghuhugas na lang kami doon ng plato. Birthday na ng mama ko, 22 kasi birthday ng mama ko. Sabi nila kasi pwede naman daw kahit gabi magbiyahe. Sa bayan ng Ginubatan, rumagasa ang katakot-takot na baha na may kasamang lahar. Sa tindingan yan, hindi madaanan ng kalsada sa Purok 8. Nang humupa ito, ito na ngayon ang sitwasyon. Sangkaterbang buhangin at mga batong kasamang inanod kahapon ng lahar ang nililinis na ng mga residente. Nakikiusap ang lokal na pamahalaan sa DPWH at kay Pangulong Bongbong Marcos, pansinin naman daw sana ang kanilang sitwasyon. Pwede raw sana kasi itong maiwasan kung may maayos lang sanang flood control project sa lugar. Baka pwede naman i-exclude ang ng Ginubatan sa mga sabi hindi na muna ng mga flood control project. Baka ako pwedeng i-revisit niyo yung namin, yung bayan para makita ninyo na may kailangan talaga ng flood control. Samantala, buong maghapon namang hindi pa rin nagpakita ang Bulkang Mayon sa publiko. Balot pa rin ito ng makapal na ulap habang nakataas pa rin ang Alert Level 3 dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto. Nikki, dahil unti-unti na nga rin kahit paanong umaaliwalas yung lagay ng panahon dito sa malaking bahagi nga ng Albay Province, may mga nauna na nagsilikas dahil sa bagyong Ada ang unti-unti na rin namang nagsisibalikan sa kanilang mga tirahan. Kaya naman nag-anunsyo na rin ang ilang mga LGU dito sa Albay gaya ng Legazpi City, Daraga, Kamalig at Ginubatan na may klase na ulit simula bukas ang lahat ng antas. Nikki. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Mon Gualvez. Na-recover na ang huling nawawalang biktima sa gumuhong Binaliw landfill sa Cebu City. Natagpuan ang bangkay pasado alas 5 kaninang umaga. Kinukumpirma pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan niya. Sa kabuuan, 36 ang nasawi sa pagguho. 18 ang sugatan, 4 sa kanila ang nagpapagaling pa rin sa ospital. January 8 nang mangyari ang trahedya. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Naglabas na ng cease and desist order ang DNR laban sa kumpanyang Prime Integrated Waste Solutions. Sa ibang balita naman po, magsisimula na ang paunang investigasyon sa mga reklamong isinampa kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Kaugnay po yan ng umano'y kickback nila sa flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa susunod na linggo, sisimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa reklamong plunder kina dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Iniugnay sila sa issue dahil sa pagtanggap umano ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Bagay na itinanggi na rin ng dalawa. This coming week, we will be issuing the subpoenas already in connection with those cases. Dahil may amount involved dyan that encompasses not just projects in Bulacan, but nationwide. Nilinaw naman ng DOJ na walang testigong binawi ang kanilang testimonya. Una na ring itinanggi ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na binawi niya ang kanyang salaysay. Matatanda ang kabilang si Alcantara sa 4 na pinangalanang state witness ng DOJ. Pero sakaling may mag-recant sa kanilang lahat, maaapektuhan daw nito ang kanilang kredibilidad bilang mga testigo. And if you're an applicant who worked so hard to get into the witness protection program for you to retract your statement, ano na yun too much work and
it's a disservice to their own self. Samantala, dedesisyonan na rin ng DOJ ang ilan pang flood control cases sa susunod na linggo. Kabilang dyan ang ghost project sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa gitna ng investigasyon sa flood control projects, balik bansa na si dating DPWH Secretary Manny Bonoan mula sa Amerika. Ayon sa Bureau of Immigration, dumating si Bonoan sa NAIA kaninang umaga sakay ng China Airlines mula sa Taipei, Taiwan. Nobyembre nang umalis ng bansa si Bonoan para samahan ang kanyang asawa na sasailalim sa medical procedure sa Amerika. Isa si Bonoan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Inisyuhan na siya ng subpoena para humarap sa pagdinig ng Senado bukas. Bago ang pag-uwi ni Bonoan, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na overstaying na umano ang dating kalihim sa Amerika at pwede na siyang i-deport ng US Embassy. Nagbabala ang DOJ laban sa payo ng abogado ni Atong Ang na wag muna siyang sumuko kahit pa may arrest warrant na. Red flag daw kasi yan na pwedeng ikaso laban sa kanila. Nagbabalik si JC Cosico. Unethical at nakakasama. Ganyan tinawag ng Department of Justice ang payo umano ng abogado ng most wanted na si Atong Ang na wag munang sumuko ang negosyante. Kasunod yan ng pagpapaaresto kay Ang sa kasong kidnapping with homicide dahil sa mga nawawalang sabongero. I would say that suggestion is ill-advised and not only unethical but also potentially criminal. Una nang sinabi ng abogado ni Ang na balak para muna nilang ubusin lahat ng legal remedy bago sumuko. Pero sabi ng DOJ, red flag ang payo na yan. Because it's a lawful order, any resistance to comply with it and disobedience to the enforcement of said warrant is punishable. Meron po yung kaakibat na penalty under the law. Payo ng DOJ kina Ang at iba pang akusado. To face your charges head on, the law and the courts provide with processes to submit your evidence to defend yourself. Sa gitna naman ng investigasyon, wala pa raw conclusive findings ang DOJ na tugma ang DNA ng mga nawawalang sabongero sa mga botong na-recover sa Taal Lake. Pero muling nilinaw ng ahensya na hindi kailangan may makitang katawan para mapatunayan na may patayan ngang nangyari. Sa Taal Lake, tinapon umano ang mga bangkay ng mga sabongero ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Hindi naman po kailangan na ma-discover ang cadaver or ang katawan bago po tayo magka-finding ng that murder or homicide was indeed committed. Okay? This can be proved through other evidence. And because the case was already filed in court, I think it's very safe to say, I think based on the quantum of proof na talagang these crimes were committed irrespective of the fact na walang katawan na tagpuan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Napamura si DPWH Secretary Vince Dizon nang biglang yumanig ang iniinspeksyong Mauka Bridge sa Lupica, Camarines Sur. Oh my gosh! Binabagtas ng kalihim at iba pang opisyal ng ahensya ang nasabing tulay nang biglang dumaan ng truck na may kargang mga bakal. Dito naramdaman ang paggalaw ng Mauka Bridge. Ayon po kay Dizon, kahit ang pagdaan ng maliliit na sasakyan, ramdam sa tulay. Agad na ipinag-utos ng kalihim na ipa-assess ang Mauka Bridge. Git niya, delikado ang lagay nito para sa mga residente at mga motorista. Ito pa ang isang abiso sa mga motoristang dadaan naman sa NLEX. Epektibo na simula sa Martes ang panibagong dagdag singil sa toll ng expressway. Para sa open system o yung bahagi ng NLEX Balintawak papuntang Marilao, Bulacan, magiging 85 pesos na ang toll para sa mga regular na kotse at SUV. 211 pesos naman sa mga bus at maliliit na truck at 254 pesos sa Class 3 vehicles. Para naman sa end-to-end travels mula Balintawak hanggang Santa Ines sa Mabalacat City, 440 pesos na ang toll para sa Class 1 vehicles, 1,099 pesos para sa Class 2 at 1,319 pesos para sa Class 3.
Ayon sa NLEX Corporation, ito na ang pangalawa at huling bugso ng aaprobahang periodic toll rate adjustments na dapat ay noon pang 2023 para raw ito sa pagpapanatili ng ligtas, mabisa at kalidad na serbisyo sa expressway. Susunod, lalaking katatapos lang magkape, patay matapos ratratin sa loob ng kanyang sasakyan. Mag-best friend sa kulungan ng bagsak matapos mahuling nagbebenta ng droga. At Russian vlogger pinadeport pabalik sa Russia dahil sa panghaharas ng ilang Pinoy para sa content. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nagkapilang pero hindi na nakauwing buhay ang station commander ng Philippine Coast Guard sa Zamboanga, Sibugay. Ang biktima tinambangan ng mga lalaking nakamotorsiklo. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Nina Ungpauco. Duguan at bulagta sa driver seat ng pick-up ng datna ng station commander ng Philippine Coast Guard na si Lieutenant Junior Grade Linic S. Yatang sa Ipas, Zamboanga, Sibugay. Dead on the spot ang biktima nang magtamo ng tama ng bala sa ulo at dibdib. Meron din siyang tama sa kamay. Sa inisyal na investigasyon, galing coffee shop si Yetang nang pauwi na siya, dinikitan umano ng riding in tandem ang kanyang sasakyan. Dito na siya niratrat ng mga sospek. Nakuha sa crime scene ang 6 na basyo at 2 deformed slug ng 9mm na pistol. Tinutugis na ang mga sospek. Inaalam na rin ang motibo sa krimen. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa PNP para sa investigasyon. Sa pinyahan naman na ito sa Polomolok, South Cotabato. Napaupo at napahugulgol ang ginang na yan. Ang nadatnan niya kasi ang bangkay ng kanyang 15 anyos na dalagitang anak na si Charlene Bernaldez. Ang biktima, nakadapa at walang saplot pang ibaba. Kwento ng ina ng biktima, huli niyang nakita ang anak Martes ng tanghali. Pero mula noon, hindi na umuwi si Charlene. Pinaghahanap siya ng kanyang magulang. Hanggang sa matagpuan ng dalagita, sa barangay Maligo, 2 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Ayon sa mga otoridad, posibleng ginahasa ang biktima bago pinatay. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Dito na nila naaresto ang 2 lalaki. Sa ngayon, nakaburol na ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. 2 magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa Pasig sa loob lang ng 17 oras. Kagabi, isang tindahan ng pares ang nasunog. Habang kaninang hapon, nasunog naman ang bahagi ng isang commercial complex. Yan at iba pa sa Frontline Report na ito. Sumiklab ang apoy sa isang complex na ito sa Barangay Ugong, Pasig City, kaninang 1:00 ng hapon. Kita sa video ang makapal na usok na bumalot sa buong compound. Sa kuwangang ito mula sa katabing gusali ng complex, halos mag-zero visibility na sa kapal ng usok. Pasada 2:30 ng itaas, sa ikalawang alarma ang sunog. Napula rin yan matapos ang higit 1 oras. Wala namang napaulat na nasaktan. Inaalam pa ang mitsa ng sunog. Sa Pasig pa rin, naglalagablab na apoy ang sumiklab sa bahaging ito ng Barangay Buting, Pasig City, 8:00 ng gabi nitong Sabado. Isang tindahan umano ng pares ang nasunog. Sa laki ng apoy, nadami ang katabi nitong Lotto outlet. Umabot sa unang alarma ang sunog. Wala pang kalahating oras bago ito naapula. Wala ring napaulat na nasaktan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Sa Tuguegarao City naman sa Cagayan, kita sa drone video ang nangangalit na apoy na ito sa isang residential area sa Barangay Caritan Sur. Ayon sa mga bumbero, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa kahoy ang mga bahay. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog o nasa 8 truck ng bumbero ang rumusponde. Inabot ang 2 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Wala naman napaulat na nasaktan habang gumugulong pa ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy.
Sa Ilocos Norte naman, nasunog ang palengking ito sa bayan ng Pasukin. Umabot 3 alarma ang sunog o nasa 100 ng truck ng bombero ang nagtulong-tulong para apuloyin ng apoy. 8 puwesto ng mga tindera ng dry goods ang natupok. Naapula ang sunog matapos ang halos 2 oras. Inaalam pa ang mitsa at kabuuang halaga ng nasunog na ari-arian. Sa Quezon City, nilamon din ng apoy ang 2 palapag na bahay na ito sa barangay Balara. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga kalapit na bahay na dikit-dikit at gawa sa light materials. Halos 50 fire truck ang rumusponde. Base sa investigasyon, naiwang nakasinding kandila ang posibleng mitsa ng apoy. Nawalan daw kasi ng kuryente sa lugar bago ang sunog. 3 residente ang sugatan. Tinatayang nasa 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Naapula yan matapos ang mahigit 4 na oras. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinadeport ng Russian vlogger na si Vitaly Zhodovetsky na naaresto dahil sa mga prank at pangaharas sa ilang Pinoy para sa content. Ayon po sa Bureau of Immigration, pinabalik na kahapon sa Irkutsk, Russia ang naturang vlogger. 9 na buwan din siyang nakulong sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig mula nang maaresto noong April 2025. Sinubukan pa niya magpiyansa pero hindi ito pinagbigyan ng immigration. Sa Baguio naman, dead on the spot ang isang 63 anyos na babae matapos mabundol ng electric bus sa Camp John Hay. Base sa investigasyon, paakyat sa Scout Hill Road ang bus nang bigla itong lumihis pakaliwa at binangga ang 5 turistang nasa gilid ng kalsada. Nagdire-diretso raw ang sasakyan hanggang mahulog sa katabing picnic ground. Dinala sa ospital ang 4 pang sugatan at nagpapagaling na sa ngayon. Arestado ang driver ng bus na nahaharap sa reklamong homicide at multiple physical injuries. Nagpahayag naman na pakikiramay ang Camp John Hay Management Corporation sa insidente. Patuloy daw silang nakikipag-ugnayan sa pulisya para sa investigasyon. Kalaboso ang mag-best friend na tulak umano ng iligal na droga sa Dinalupihan, Bataan. Naaktuhan silang nagbebenta ng droga nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga pulis. Kinilala ang mga sospek na sina Bader at Kumar. Nasamsam sa magkaibigan ng 32,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at ang marked money sa operasyon. Aminado ang sospek sa iligal na gawain. Gumagamit din daw sila ng droga. Naharap ang mga naarestong sospek sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa na naman package na naglalaman ng illegal na droga ang naharang po ng mga otoridad sa NAIA. Ayon sa Bureau of Customs, idineklara ang parcel bilang accessories at candies. Pero nang inspeksyonin, natuklasang mga vape cartridge, cannabis oil at kush ang laman ng package. Ayon po sa Customs at PIDEA, halos ₱250,000 ang halaga ng nasabat na illegal na droga. Hawak na ng PIDEA ang mga nakumpiskan droga, pati ang claimant na naharap sa patong-patong na kaso. Susunod, higit 100 Pinoy sa United Arab Emirates tinamaan ng kanser. Mga sasakyan sa Australia, inanod ng rumaragasang baha, ilang motorista na trap. At tennis star player Alex Ayala ready na para lumaban sa Australian Open. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Nagmistulang mga laruan ang mga sasakyang inanod ng rumaragasang baha sa Australia. Ang ilang sasakyan may mga sakay pa nga ng anurin. Yan at iba pang balitang abroad sa Frontline Report ni Reniel Pawid. Nawasak at inanod ng rumaragasang baha ang mga sasakyan sa Victoria State sa Australia matapos biglang tumaas ang tubig dulot ng matinding bagyo sa naturang lugar. Nagtulong-tulong ang mga otoridad sa pagsagip sa mga natrap sa loob ng mga sasakyang inanod. Habang ang mga caravan tinangay rin ng tubig. Sa drone video, makikita ang lawak ng kalsadang nalubog sa baha. Nawalan din ng kuryente ang libu-libong residente. Naglabas na ng emergency warning ang mga otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa kilalang pasyalan na Great Ocean Road na pansamantala na ring isinara.
Sa Escuintla, Guatemala naman, nag-aklas at ng hostage ang mga preso ng 46 na staff sa naturang kulungan. Kabilang sa mga na-hostage, mga security guard at isang psychologist. Pinangunahan umano yan ng grupong Barrio 18 Gang. Nais daw kasi ng leader ng gang na mapalipat sa ibang center para sa mas maayos na kondisyon at pagtrato. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa naturang insidente. Sa pool naman, sa CCTV ang 2 kawatang ng loob sa isang Pokemon card store sa New York City. Sa video, makikita ang pagpasok ng 2 nakamas na lalaki. Nanutok pa ng barilang lalaki sa isang customer bago hinalughog ang tindahan. Pinagbabasag nila ang mga stante gamit ang martilyo at tinangay ang mga Pokemon card. Tinutugis na ang mga salarin na nakatangay ng nasa 100,000 dolyar na halaga ng paninda. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Umabot na sa higit 100 Pilipino sa United Arab Emirates ang tinamaan ng cancer. Kabilang na dyan ang 7 taong gulang na lalaking patuloy na lumalaban sa cancer sa utak. Ang buong detalye sa Frontline Report ni Rainiel Pawid. Halos sa ospital na sa Abu Dhabi, ginugol ng 7 taong gulang na si Andre ang kanyang kabataan. 1 taong gulang pa lang kasi, labas-masok na siya sa pagamutan dahil sa sakit na brain cancer. Dala namin siya dito ng mga 9 months old siya lang. Tapos, yun, reunion sana namin yun, yung taon na yun. Kaso nga lang, after few months, yun, nag-start po siyang magsuka. Tapos, bigla na lang hindi maglakad. Tapos, yung galaw niya, limitado na lang. So, yun, doon namin nalaman po nung dinala siya sa ER na meron pala siyang brain tumor. Minsan na ring naoperahan sa ulo si Andre sa Spain at Korea pero bumalik rin ang tumor. Mga overseas Filipino worker ang kanyang mga magulang. Pero ang kanilang kinikita, napupunta lang daw sa pagpapagamot ni Andre. Nung nagkasakit si Andre, kailangan mag-stop ng asawa ko. That was 2019 din kasi kailangan may magtuon ng pansin kay Andre tapos yung isa nagtatrabaho. Isa lang si Andre sa mga kababayan nating lumalaban sa sakit na cancer sa United Arab Emirates. Sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sa higit 1 milyong Pilipino sa UAE, higit 100 ang lumalaban sa cancer. Sa Abu Dhabi, we were able to meet with around 107, 110 cancer patients. In Dubai, we were able to meet with around 60 cancer patients. The situation in the United Arab Emirates is that meron silang mga insurance, pero yung iba sa kanila ubos na ito. Sa ngayon, kinakailangang mailipad si Andre sa Taiwan para alisin ang tumor niya sa ulo. Nangako na raw ang Department of Migrant Workers ng tulong, lalo na sa air ambulance na gagamitin. Meron tayong tinatawag na boron capture therapy, parang ganun po, na a special type of radiotherapy na meron lang sa Japan at saka sa Taiwan. Which is ngayon lang din namin nalaman po yan. Kaya sabi niya, God willing, if maging maayos po yung kondisyon niya, in Jesus' name, after surgery, pwede po siyang bigyan ng ganong klaseng treatment kasi effective na yun sa case niya. Nasa 5 milyong piso ang kinakailangan para sa unang surgery ni Andre sa Taiwan. Suntok sa buwan daw ang halagang ito bago malikom ng kanyang mga magulang. Para sa mga nais tumulong kay Andre, maaaring makipag-ugnayan sa kanyang official Facebook page. Pwede ring magpadala sa kanilang bank account. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. PBA fans, kasado na po ang rematch sa pagitan ng San Miguel Beermen at ng TNT Tropang 5G sa Philippine Cup Finals. Tinalo ng defending champion sa San Miguel Beermen ang Barangay Ginebra sa Game 6 ng semifinals noong Biyernes, 101-88. Si 3-time champion CJ Perez ang nanguna para sa Beermen na nakapagtala ng career high 41 points, 30 po ay nakuha niya lang sa loob ng first quarter. Dahil dyan, muling magtatapatan ng Beermen at ang Tropang 5G sa finals. Una nang pinataop ng San Miguel ang TNT last year. Gaganapin ang Game 1 ng finals sa Miyerkules, January 21 sa Inares Center sa Antipolo City. Samantala, Melbourne-bound na
ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para sa kanyang unang main draw appearance sa Australian Open. Papasok si Ayala sa tournament na maganda ang simula ng taon. Kabilang na po dyan ang kanyang gold medal win sa Southeast Asian Games sa Thailand noong December at ang semifinals finish niya sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Ngayon ay world rank number 49 na si Ayala. Aminado si Alex na mabigat at nakakapagod ang schedule niya buong buwan. Pero nagpapasalamat pa rin si Alex na makakapaglaro siya sa Australian Open. Sa unang laban niya sa Australian Open, makakarap ni Alex ang American na si Alicia Parks. Akot sa proyekto this 2026, ang hot kapatid star ng MQAA na si Ivan Lim. Makakasama rin niya ang ilang bigating kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si Von Belinario. As an optimistic person na raw this year ang atake ni MQAA star Ivan Lim. To start the year right, ang hot kapatid actor iha-highlight ang self-love at improvement para sa career at sarili. I used to want to prove myself to other people, and I realized the better fuel, the good fuel is to do it for myself. Dire-diretso ang mga proyekto ngayon ni Ivan bilang kapatid. Isa na nga riyan ang kanyang microdrama with Rufa May Quinto na soon na ipapalabas sa Signal Play app. Kabilang din siya sa upcoming series ng My Best Friend Eman na sinimulan na nilang gawin. Makakasama niya rito sina Shaina Magdayaw, JM De Guzman, Sid Lucero, Ay de las Alas at iba pa. It was intense but fun, and ang dami ko pang kailangan matutunan from them. Looking forward na rin si Ivan sa Project Loki with Dylan Minoy and Jada Avansado. Grabe, ang gaganda at gwapo ng mga cast. And yung every scene, grabe yung effort. Bukod sa acting, nasa wishlist din ni Ivan ang more endorsements and billboard. Abangan si Ivan sa mga ganap sa Signal at sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Memorable ang weekend ng K-pop fans dahil sa concert ng kanilang mga bias. Kabilang dyan ang wonderful night performance ng main vocalist ng Red Velvet na si Wendy. Solong kinanta ni Wendy ang Light Me Up sa kanyang We Alive concert sa New Frontier Theater sa QC. Kinanta niya rin ang iba pa niyang hits gaya ng Fireproof, Why Can't You Love Me at marami pang iba. Extra special ang concert dahil Manila ang last stop ng kanyang world tour. Present din siya sa concert niya ang P-pop group na Vision na nakapag-groupie pa with Wendy. O diba? Sana all! Isa pang nag-concert kagabi sa MOA Arena naman ang K-pop group na Rise. Serving face cards, vocals at dance choreo ang grupo sa bawat performance. Bumanat din sila ng Tagalog pick-up lines sa kanilang mga fans. Nag-post din sila ng kanilang groupie with fans right after the concert. Susunod sa Pulse sa Video, bata na patakbong tumawid, nagulungan ng pick-up. At ang makukulay at kaliwat kanang piyesta ngayong linggo para sa banal na Senyor Santo Niño. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Masaya at makulay ang selebrasyon ng pista ng Santo Niño de Tondo sa Maynila. Pati nga mga bata binihisan bilang Santo Niño. At live mula sa Tondo, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kamusta ba ang selebrasyon dyan?
Alam mo, Nikki, tama ka dyan. Tuloy-tuloy ang selebrasyon dito at tuloy-tuloy din yung pagdagsa ng mga kapatid nating deboto para magtungo dito sa pista ng Santo Niño de Tondo. At kada sulok nga na makikita natin dito, iba't ibang gimmick ang maaabutan nila rito. Maliliit, malalaki, pero lahat yan makulay. Napuno ng mga imahen ng Batang Jesus ang mga kalsada ng Tondo sa pagdiriwang ng pista ng Santo Niño ngayong linggo. Silet, binihisan ng necktie at vest ang kanilang imahen. Taon-taon raw niya itong ginagawa bilang panata kay Santo Niño. Binihisan po namin siya kasi, pesta ngayon eh. Para pogi. Kayo po ba, ano ang hiling ninyo sa poon ngayong taon? Sana makaraos kami sa mga namin, pangkabuhayan namin lahat. Iba yung damit niya, puro bago. Binibili po talaga namin siya. Kasi po namin yan. Kasi nga po, para kay Santo Niño. Ang mga baby namang ito, binihisan ng kanilang mga nanay ng kasuotan ng santo. Paniniwala kasi nila. Para hindi sila magkasakit, yun po kasi kasabihan ng mga matatanda. Tema ng kapistahan ngayon ay Santo Niño, huwaran ng kababaang loob tungo sa kadakilaan ng Diyos. Kahapon nga ay nagsagawa ng prosesyon kung saan nilabas ang imahen ng simbahan mula Santo Niño de Tondo Parish hanggang maibalik sa simbahan. May mga banda ring nagpapatugtog sa lugar. May mga lobo rin at iba't ibang mascots na kinagigiliwan naman ng mga bata. May Early Fiesta Mass rin na isinasagawa sa loob ng simbahan kung saan talagang napupuno ito ng mga deboto. Maigting rin ang seguridad dito sa lugar kung saan may mga miyembro ng kapulisan at BFP na nakaantabay sa bawat sulok. Samantala, sinara rin ang kahabaan ng Moriones Street, Morga Street, bahagi ng Nolasco Street, maging Ilaya Street, Chacon Street at Soliman Street para sa mga deboto. Kahit magkakaiba ang damit ng imahen, nagkakabuklod naman sila sa pananampalataya sa Santo Niño. Nikki, sa ngayon nga, tuloy-tuloy yung Early Fiesta Mass dito sa loob ng simbahan at makikita nyo nga yung mga kapatid natin, napakarami na talaga nila rito at inaasahan na ang huling misa po ay nakaschedule ng 11 p.m. As of 3 p.m. naman kanina, humigit kumulang 10,000 mga deboto na ang nagtungo dito. Base yan sa crowd estimate ng Manila Police District. At so far naman daw, so good. Walang untoward incidents na na-report ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Tondo, Maynila. Nikki? Viva Santo Niño at maraming salamat Ian Suyu, live mula sa Tondo, Maynila. Sa Pasig naman po, ipinagdiriwang din ang ika-25 Bambino Grand Festival. Idinao sa Immaculate Conception Cathedral of Pasig ang Thanksgiving Mass para sa banal na Senyor Santo Niño. Umarangkada rin ang paradang tampok ang iba't ibang imahe ng Santo Niño mula sa 13 parokya ng lungsod. Nagsimula ito sa E. Caruncio Avenue at magtatapos sa Immaculate Conception Cathedral. Isasagawa sa simbahan ang pagbabasbas sa mga imahen. Sentro ngayong taon ang temang Bambino de Pasig, Gabay at Inspirasyon ng mga Pasigenyo sa pagkakaisa at paglilingkod. Milyong-milyong deboto at turista ang nakiisa sa pagdiriwang ng Sinulog Festival ngayong taon. Nasa 40 contingents naman ang nagpakitang kilas sa Sinulog Grand Parade. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, kamusta na ang selebrasyon natin dyan ngayon? Yes, napuno ng makukulay na props at mga kalahok ang naman magagandang kasuotan ang Cebu City Sports Complex sa pag-arangkada ng pagdiriwang ng Sinulog Festival ngayong taon. Kasabay niyan, nakapagtala ng ilang sugatan at naimatay sa gitna ng selebrasyon. Milyon-milyon mga turista ang nakiisa sa Sinulog 2026 sa Cebu. Nagtagisa ng galing sa pagsayaw ang mga contingent sa Sinulog Grand Parade. Mula sa straight dancing hanggang sa ritual showdown. Pati mga higante, sumali na rin sa parada. Kahit binayuman ng lindol, baha at landslide, babangon at babangon pa rin ang mga Cebuano na may ngiti at pag-asa. Sa sobrang dami ng tao, may ilang contingent ang nahimatay at mayroon ding nakatapak ng pako. Agad naman silang nirespondihan ng nakaantabay na rescuer at ambulansya. Higit 100 na ang naitalang nahimatay at nasugatan. Sa kabila nito, naging matagumpay naman ang idinaos na sinulog.
Sa 40 contingents na lumahok sa Sinulog-based Ritual Showdown at Free Interpretation category ay ang tatanghaling kampiyon ay mag-uuwi na tumataginting na 3 milyong piso. Proud naman dyan si Mayor Archival ng sa matagumpay na Sinulog 2026. One of the ingredients bakit na very successful because the city and the province is actually united in one. Yes, idiniklara ni Mayor Nestor Archival ng Cebu City na walang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan para naman makapagpahinga ang mga estudyante na sumali sa Sinulog 2026. Yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa iyo, Jess. Pits Senyor. Pits Senyor, maraming salamat John Laroa, live mula sa Cebu City. Susunod, batang biglang tumawid na bangga at nagulungan ng pickup truck. At comeback music video ng K-pop group na EXO, ipinasilip na. Kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang batang babae matapos pumasalpok at magulungan ng pickup sa Suyo, Ilocos Sur. Tiyempong paparating na ang sasakyan ng biglang tumawid ang 7 years old na biktima. Hindi agad yan napansin ng driver kaya nagdire-diretso hanggang sa masagasaan at magulungan ng bata. Ang biktima agad na kinarga ng kanyang ina. Huminto naman ang driver ng pickup. Isinugod ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, galing sa bayan ng Tagudin ang mag-ina. Kakababa lamang nila ng tricycle at nagdidiskarga ng mga gamit nang biglang tumawid ang bata. Sinailalim sa alcohol breathalyzer test ang pickup driver pero nagnegatibo siya. Sa huli, nauwi sa arigluhan ang insidente. Pero nasa kustodiya ng mga pulis ang pickup para sa kaukulang investigasyon. Yayanig na ang K-pop world sa pagbabalik ng isa sa legendary K-pop groups na EXO. Ang inyo pong napapanood ay ang teaser ng official music video ng title track nilang Crown. Ipinakita rito ang unique concept ng grupo na umiikot sa kanilang superpowers. Visually pleasing yan, kasama ang 6 na miyembro ng grupo na sina Lay, Kai, Chanyeol, Suho, Dio at Sehun. Ang Crown ay kabilang sa 9 na kanta ng EXO para sa kanilang 8th full-length album na Reverse. Ilalabas na po yan bukas ng alas 5 ng tanghali. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.